Masayang araw po mga ka-PL. Aba, ngayon pala ginanap mga kababayan ang special election sa Antipolo City. Ang mga kandidatong mananalo sa halalang ito mga kababayan, siya po ang magiging kapalit sa pwesto ni Congressman Acop na namayapa na po, ilang linggo na po ang nakalipas. Pero sa pag-ikot-ikot po ng SMNI, mga kababayan, nako, meron pong ilang taga-suporta nitong mga politikong tumakbo, mga kababayan, na kahit sa mismong araw ng halalan, nangangampanya pa po sila, mga kababayan. Walang problema sa pangangampanya kung hindi sa araw mismo ng halalan. Hindi ho eh. Kitang-kita po sa video, sa labas po mismo mga kababayan ng gate, sa polling precinct kung saan po doon gaganapin ang special election. Nako, may video po ang ipapanood sa inyo mga kababayan. Itong isang video, ihuhuli ko po ito kasi ang ID ng isang watcher na maaaring bata ito, ng isa sa mga kumakandidato, kilalang kilala po ninyo ang pangalang nakalagay po roon sa ID ng watcher, mga kababayan. At ang isang babae naman, kitang-kita po na namimigay ng isang maliit na papel na mayroong pangalan ng kandidato at mayroon pong picture. Pwede po ba yan? Ha? George Garcia, paano to? Anong gagawin mo? Dapat itong mismong araw na ito, aksyonan mo ito. Kung kinakailangan, i-disqualify mo itong mga lumabag, gawin mo. George Garcia, baka naman maghintay ka ng maleta. O ito po yung unang video, mga kababayan. Basahin ko po muna ang caption para mas maintindihan po natin at malaman po ng ating mga kababayan kung saan galing itong mga bidyong ipapakita ko po sa inyo. O ito ho, sabi sa Nightline News, mga kababayan, nakuhanan ng SMNI News ang isang babae na namimigay ng maliit na papel na may litrato at pangalan ng isang kandidato sa labas ng polling precinct sa Antipolo City ngayong Sabado, Marso 14, mga kababayan. Repaso, ano nga daw po ang ipinamimigay nitong babaeng ito? Isang maliit na papel na may litrato ng kandidato at pangalan po mismo, mga kababayan. Nako. Ito pa, ayon sa COMELEC, Chairman George Garcia, maituturing itong election offense sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya sa mismong araw ng halalan. George Garcia, sa'yo na mismo nang galing yan, ha? Nabawal ito, ha? At ito'y maituturing na isang election offense. Dapat gumawa ka ng aksyon dito, George Garcia, baka naman biglang may dumating na maleta. Tapos, biglang mababago ang mga sinasabi mo at hindi na ito maituturing na isang election offense. Nako, humanda ka sa mga taga-Antipolo City. Garcia, magagalit sa'yo, malamang. O ito na po yung video, panoorin na po natin, mga kababayan. Maikli lang po ang video, kaya inulit-ulit ko lamang po kasama ang litrato para mas maintindihan po natin itong ating pinapanood. Okay? O ito na ho. Nakita niyo po ang pangalan sa maliit na papel, mga kababayan. Yun po di umano ang isa sa mga kandidato. Nahuli, di umano itong kanyang tao, mga kababayan, namimigay po ng litrato
ng maliit na papel na para bagang sinasabing, o ito po iboto ninyo ha. Ito kaklaruhin ko lang mga kababayan ha. Wala akong sinusuportahang kandidato dyan. Bagamat minsan napadalaw tayo sa isang kandidato rin dyan ngayon na tumatakbo din sa pagka-congressman sa Antipolo City, yun po, bumisita lang ho tayo. Hindi po ibig sabihin nun, nakasuporta ako sa kanya. At isang beses lang po nangyari yon. Ngayon, kung sino man ang mananalo sa special election na yan, di, swerte. Di po ba? Pero ngayon, ipinapakita lamang po natin kung ano po ang mga nagaganap ngayon dyan na dapat itong aksyonan ni George Garcia, mga kababayan. Ano ho? Ito pa isa. 2 video po ito basahin ko lang po muna itong isang caption ng Nightline News, mga kababayan. Huli ka! Ayan, huling-huli talaga. Hindi yung huli-hulihan lang gawa-gawang kwento. Huli talaga, mga kababayan. May litrato at may video. Ito ho, sabi huli sa akto ang ilang poll watchers, mga kababayan, poll watchers pa man din, sa special election sa Antipolo City ngayong Sabado, Marso 14 na suot ang ID na may nakasulat na pangalan ng kanilang sinusuportahang kandidato. ID, malaki yan di ba? Poll watchers ayan, dito yan Tapos, nandun po ang pangalan ng kandidatong sinusuportahan nila. Mamaya, malalaman nyo po ang ginagawa. Maliban po dito sa babasahin ko, may video po kasi. Ang ilan sa kanila ay nakuhanan ng litrato at video sa loob mismo, mga kababayan, ng voting present na mahigpit na ipinagbabawal ng Commission on Election o COMELEC bilang bahagi ng pagpapatupad ng mahigpit na election rules sa araw ng halalan, mga kababayan. Garapalan po ang gapangan sa Antipolo, mga kababayan, para lang ipanalo ang kanilang kandidato na meron pong kilalang apelyido na mapapanood nyo po dito sa video ipapanood ko. Eto na po, mga kababayan. Takot kayo? May takot kayo? Oo, may takot kayo. Takot kayo, takot. May watcher dito takot sa nakalagay na akop daw, bawal daw. Takot kayo? May takot kayo? Oo, may takot kayo. Takot kayo, takot. May watcher dito takot sa nakalagay na akop daw, bawal daw. Akop ang apelyido, mga kababayan. Naloko na. Ganito ba talaga maglaro ang mga akop, mga kababayan? Nagtatanong lang po ako Hindi po ako nagpaparatang na ang mga akop mandaraya pagdating sa halalan. Lilinawin po natin yan. Hindi po natin sinasabi. Kaya nga tayo nagtatanong ganito ba sila maglaro? Kayo na naman po humusga, mga kababayan. Hindi umano, nahuli. Itong isang poll watchers ni Akop. Nasuot ang ID niya habang ang pangalan naroon at yun nga ang ginagawa na nakita po ninyo sa video, mga kababayan. Hindi dapat natin ito palagpasin, mga kababayan. Bakit? Malapit na po ang 2028 election. Kung sa isang simpleng special election nga lang na ginanap sa Antipolo City, mga kababayan, nangyayari po ang ganito. Maliwanag po na ipinagbabawal po ito sa halalan, mga kababayan, na sa mismong halalan, doon po sila gumagawa ng kalokohan. Nangangampanya pa sa mismong araw ng halalan. Mahirap na. Sa 2028, tatakbo po ang ating VP Inday Sara sa pagkapresidente. Baka mangyari po ito sa ilang poll precinct, mga kababayan, sa buong Pilipinas. At higit sa lahat, sana walang mangyaring dayaan sa 2028. Kaya dapat lamang po na ipakita natin ito para maiwasan ito sa 2028. Isa sa pinakamalaking eleksyon na magaganap po sa ating bansa. Dahil tatakbo na po ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara. Pero wala pang malinaw, mga kababayan, kung sino talaga ang magiging vice presidente
ng ating pangalawang Pangulo. Maaring si Marcoleta, maaring si Ganire, si Gainyan, yung si Mangga. Wag naman sana yon. Pero, eto mga kababayan, hindi pa naman tayo sigurado. Ikikwento ko lang po sa inyo. Meron pong nagsabi sa akin, mga kababayan, na ang magiging katandem di umano, mga kababayan, ni Inday Sara. Ewan ko lang kung gaano katotoo to Hindi pa tayo sigurado dito Usap-usapan pa lang po ito ngayon. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ayan. Sino yan? Yan. Si FPGMA, mga kababayan. Sila daw sabi-sabi lang naman yan. Kwento lang naman yan. Ngayong araw lang po kuha itong picture na ito sa Davao City. Pumunta po doon si Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan, sa isang event. Kung daw nagkakamali, ginanap yata ito sa OBP, sa satellite office, mga kababayan. Nagtalumpati po ang ating pangalawang Pangulo. Maikli lang naman. Hindi ko pa nakukuha yung video. Mamaya ipapakita ko rin po sa inyo. Hinahanap ko pa kasi meron pong ibang live putol-putol. Yung iba naman, hindi ko pa nakita. Baka nakatago pa. Mamaya pa nila ilalabas. Magkasama na. Ngayon pa lang. Itong dalawang mag-best friend na itinuturing din ni BP Inday Sarang, mentor niya di umano, si GMA, mga kababayan. Halimbawa po, tanong lang naman ito, mga DDS na kaibigan ko, kapwa ko DDS. Ang gusto po natin, kahit ako, ang gusto ko talaga, mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta, sana ang magiging Vice President ni BP Inday Sara. Pero paano nga kung totoo itong sabi-sabi ngayon na di umano ang magiging Vice Presidente ni Inday Sara ay si GMA? Okay lang po ba sa inyo, mga kababayan? Para sa akin, kung ako at tatanungin, basta merong pahintulot ni BP Inday Sara at nagkausap sila, walang problema. Kasi maaaring pinagkakatiwalaan ni BP Inday Sara yan. So magandang laban po ito. Isang dalawang dating, ngayon kasi kasalukuyang Vice Presidente si Inday Tapos si Leni Robredo, dating Vice Presidente. Parehas tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Tapos ang kanilang mga Vice Presidente ay mga naging presidente naman po sa ating bansa. Yun nga lang, dito sa kila BP Inday Sara, matatalino ito. Abogada si Inday, at etong si Gloria Macapagal Arroyo, na alam na po natin kung paano niya pinatakbo ang Pilipinas noong siya ang naging presidente sa 2 termino. Kasi nga, na-impeach si Erap, siya ang pumalit. Tapos sa susunod na halalan, tumakbo ulit siya, nanalo siya, siya ulit ang naging presidente. So 2, bali total 9 years yata kung di ako nagkakamali. Magagaling na, subok na, alam na po natin kung paano mamuno sa isang bansa, mga kababayan. Bagamat hindi perpekto, pero hindi po kagaya ngayon sa administrasyong ito. Bangag. Ang administrasyon ni bangag, mga kababayan. Sa kabila, Leni Robredo, Bongbong Marcos. Pinagsamang lutang at bangag. Lungag. Mga kababayan, sa Bisaya pa, butas, lungag. Lutang at sa bagay, parehas naman po silang lutang, mga kababayan. Magandang laban po ito. Sa 2028, mag-antabay po tayo na sana wag mangyari itong nangyari sa Antipolo City sa 2028 election. Isa po yan sa dapat na isisigaw natin, mga kababayan. Iwas dayaan sa araw ng halalan. Iwas gapangan, suhulan sa araw ng halalan. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito dito sa nangyari
Sa bilyonaryo, mga kababayan, baka iba po sa inyo, alam na po ang tungkol dito. Isang simpleng, maikling video lang naman po ito. Itong, parang nagkaroon po ng biruan sa studio habang, ewan ko kung tapos na ba ang programa nila nito o baka magsisimula pa lang. Si Topacio, mga kababayan, hindi ho siya nakipagkamay kay Palsis na kilalang Dilawan ba ito o kakamping. Basta anti-Duterte po ito. Hindi siya nakipagkamay kasi hindi po daw po siya hypocrite na tao, mga kababayan. O ito po yung video, panoorin po natin kung paano po nag-refuse si Attorney Topacio habang nagbibiruan po sila kasama si Attorney Bondok at si dating Congressman Mike Defensor. Pero seryoso po ang naging sagot ni Topacio. Prangkahan talaga itong mama na ito. Kaya gusto ko ito sana tumakbong senador to, mga kababayan. O ito na ho yung video, panoorin na po natin. Maikli lang to. Nakita niyo naman po siguro, mga kababayan. Ano sabi ni Topacio? I'm not gonna shake his hand because I'm not a hypocrite, mga kababayan. Aray ko. Banatan, harap-harapan, mga kababayan. Ganyan. Ang isang matapang na abogado na nararapat maging senador. At dapat suportahan natin. Sana tumakbo tong mama na ito, mga kababayan. Ikakampanya ko talaga to. Kasi notadong DDS talaga ito. Taga-suporta talaga ito ni Tatay Digong at ni BP Inday Sara. Sino-sino ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo po, mga kababayan, sa 2028? Lahat po na magiging senatorial slate ni BP Inday Sara, kung sino-sino man yan, bagamat hindi pa po natin alam kung sino-sino yan sila, suportahan po natin. Kasi maaaring mayroon pong mga magagandang plano yan, mga kababayan, na ipapatupad nila sa ating bansa na hindi po nagawa ni Marcos, mga kababayan. Pero sa Vice Presidente talaga tayo nahirapan, Pwedeng si Marcoleta, pwedeng si GMA. Naku, sino kaya sa dalawa, mga kababayan? Mag-antabay ho tayo. Kung sino po ang mapipili ni BP Inday Sara. Kasi nakausap ko nga po, mga kababayan, si Attorney Jimmy Bondok ng isang araw. Doon kita kami doon sa mosque sa May Baklaran. Na ang sabi niya nga, sabi ko sa kanya, Attorney, tatakbo po ba kayo sa 2028 election sa pagkasenador? Sabi niya, kung sinabi ni Inday na tumakbo ko, tatakbo ako. Ayan. Pero pag hindi niya ako pinili, isinama sa kanyang slate, hindi daw siya tatakbo. So, kinakailangan pa po ni Atty. Jimmy Bondok, mga kababayan, ng bas-bas mula kay Inday Sara. At ganun din po si Atty. Torion. Hindi ko po sinasabing nagsabi na siya, naglabas na siya ng statement niya, natatakbo na siya sa 2028 election. Pero naramdaman ko lang po kay Atty. Torion, mga kababayan, na parang tatakbo din po siya sa pagkasenador. Magantabay na lang po tayo, baka magkaroon po ng mga meeting si BP Inday Sara, ang magiging BP niya at lahat ng mga magiging senatorial slate niya sa 2028. Malalaman din po natin yan, mga kababayan. Kasi nariyan po kami, i-cover po namin yan. Ipapaabot po namin sa inyo, mga kababayan, kung sakasakaling ipatawag kaming mga vlogger. Okay? So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.